Magandang gabi sa inyo lahat at happy Sabbath. Ngayon po ay October 6, kauna-unahang biyernes sa buwan ng Oktubre. At actually, ito po ay kauna-unahang Sabbath sa buwan ng Oktubre. Kumusta na kayo? Sana ay nakatanggap kayo at lagi naman nangyayari, nakakatanggap tayo ng mga mabuting pagpapala buhat sa Panginoon. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Genesis chapter 5. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa buhay at kalakasan. Humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan, sa mga tukso na hindi po namin naiiwasan. Sa gabing ito, muli kaming hihingi ng katalinuhan sa inyong Santong Espiritu upang basahin ang nasa aklat ng Henesis sa Kapitulo 5. Hinihilingan po namin na kami bigyan nyo ng katalinuhan at kaalaman sa gabing ito. Maraming salamat po sa pakikinig nyo palagi sa aming panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Henesis. Okay, basahin na po natin ang nasa aklat ng Genesis 5:1 hanggang 32. Ito ang kasaysayan na sinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nanlikhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang 130 taon na si Adan, gulang si Adan, isinilang niya ang kanyang anak na kawangis niya. Ipinangalan niya itong Set. Matapos isilang si Set, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Biro mo 800 years old, nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya, si Adan po, sa edad na 930. Ang haba ano po. Nang 105 taong gulang na si Set, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enos. Biro niyo 105 years old. Siguro sa kanila doon kung sa panahon natin ngayon eh baka nagbibinata pa lang tong si Seth. Kasi unang-unang anak niya si Enos eh. Matapos na isilang si Enos, nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 912 o 912. Nang 80 taon gulang na si Enos, pakinggan niyo po ito, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Ilang taon po siya? 90 years old. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enos ng 815, so 815 years old at nadagdagan pa ang anak niya. Galing ano po. Namatay siya sa edad na 905 o 905. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang niya ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Ano po? Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 at nadagdagan pa ang anak niya, namatay siya sa edad na 910. Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang ni Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 830 at nadagdagan pa ang mga anak niya, namatay siya sa edad na 895 years old. Nang 162 taong gulang na si Jared, isinilang niya ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch ay nabuhay si Jared ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 962 years old. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang niya ang anak niyang lalaki na si Metasula. Matapos isilong si Metasula, nabuhay pa si Enoch ng 300 years old o 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong yun, malapit na ang relasyon ni Enoch
sa Diyos. Ito po si Enoch ay pinakamamahal ng Diyos. Kasi ito po ay tinatawag na yung kanyang buhay ay inilakad niya sa Panginoon. Nang nasa 365 taong gulang na siya, nang siya ay mawala dahil kinuha siya ng Diyos. Hindi na po nakatikim ng kamatayan si Enoch. Dahil mula umaga pa lang pagkagising niya, ang iniisip niya ay papaano ko mapapasaya ang Panginoon. Kita niyo ang reward sa kanya. Nabuhay siya ng mahaba at kinuha siya ng Panginoon at inakyat sa langit. At siguro ngayon, ito ay kinakatulong nila para sa ministeryo nila para sa mga tao. Nang 187 na si Methuselah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamech. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nadagdagan pa ang anak niya. Namatay siya sa edad na 969. Ito po yung pinakamatandang tao na nabuhay sa lupa. 969 years old. Nang 182 years old na, si Lamech, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya papangalanan ko siyang Noe. Ito na po ang kasaysayan ni Noe. Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamech ng 595 years old at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 770. Nang 500 years old na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Shem, Ham, at Japet. Nakita nyo? Ito na po ang kahuli-hulihan. Ibig sabihin ay, nandito na po ang kahuli-hulihan na anak ni Lamech. Siya po, si Noe. Ang sabi, nagkaanak pa sila. But si Noe, ito po ang istorya na ni Noe sa Biblia. Dito na po nagsisimula. Napakaganda ano po. Pagkatapos po nito, dito na po mangyayari ang kasaysayan ni Noe. Kayo po ba ay na-amaze? Kayo po ba ay namangha sa mga nabasa natin sa mga edad ng tao nung unang panahon ano po? Kasi nung araw po, sila ay sumusunod sa batas ng kalusugan. Hindi sila kumakain ng mga lamangkate o ng mga hayop na pinatay. Hindi sila kumakain ng mga pagkain na processed foods. Wala pa po noon. Sariwang hangin, sariwang pagkain, walang stress. Ano po, hindi katulad sa panahon na ito. Nakikita nyo, ang edad nila ay umaabot, ang napakahabang taon, may umaabot ng 900 hanggang kulang-kulang 1,000. Hindi na po mangyayari yun, yung mga edad na gano'n. Pero sinisigurado ko sa inyo, ang mangyayari ay mababalik tayo doon sa natural na plano ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Papaano? Kung tayo po ay maliligtas. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa akin ngayong gabi, sa patuloy niyong pagsubaybay sa mga aklat sa Biblia. Sa pagtatapos po, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang aral na nadinig namin ngayong gabi, na kami po ay namamangha sa mga buhay kung ilang taon ang nangyayari sa mga tao nung araw. Alam po namin na hindi na ito mababalik, pero ang pinapangako niyo sa amin ay buhay na walang kamatayan. Maraming salamat po sa mga pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin. Happy Sabbath po dyan sa inyo, dyan sa kaitaasan sa langit. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Kalaki pang basbas nyo sa bawat sa amin sa araw na Sabat na ito. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po at bukas magkita-kita tayo sa ating mga bahay-sambahan. Muli po, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaating